Boydton, Virginia 54660. 54660. 8/19/25. Boydton, PA. Ankeny. Ito ay legal na U-turn, ha? Legal to. Kayong mag-rely all the time dito sa GPS. Kailangan doon sa mga road signs, basahin nyo lang. Ikaw pa rin yung masusunod. Ikaw yung kapitan, ikaw yung pilot ng yung truck. Ikaw pa rin yung masusunod kung ano yung magiging decision mo. Oh lala, ako na pala yung pinakahuli. Akala ko ako yung pinakauna. Oh my God, nandun na pala sila nauna. Holy smoke, man. Kung daming Peterbilt, Bordagol, oh. Kapatid ni Bordagol. Oh, daming Bordagol, oh. Kala ko ako na yung nauna. Oh my God, ang daming kapatid ni Bordagol dito ngayon. Okay, parang may problema itong isang driver na ito sa Tatang. And then yung mga Meron, lumapit na yung mga Meron, no? Frank, hindi ko kilala itong dalawa. Oh my, may problema siya. Sumabit yata. Worst to worst scenario, baka hindi nila i-unload yung equipment, ipapabalik sa Edmonton. That's Frank. Yung dalawa, hindi ko kilala yung dalawa. Ito kilala ko to. Ayan, nakatingin na sa akin. So yun ang mga truck nila. Si Frank, sa bus, unahan. Yan, inspection na naman nila. Laki talaga ng damage siguro dahil binabalik-balikan nila eh. Basta sunod-sunod yung order nila, marami. Bagong bukas yan. Good morning! Then itong mga flags, hindi mo na kailangan to. Hindi mo na siya kailangan dahil nasa site ka na. Para pagka-unload, strap na lang yung gagawin mo. Then ito lang problema kasi nakain na yung aming oras. Kung anong oras to matatapos yung or mag-start ng unloading, sayang yung aming standby dito. Oh, I mean yung oras na tumatakbo, no? Dahil meron pa kaming meron pa kaming another drive pabalik ng Iowa, Ankeny, para na mag-pick up ng load pabalik ng Emerald, Saskatchewan, malapit sa Regina. So kailangan namin ng enough hours. 2 araw din na biyahe yun.
So yun ang aking gagawin ngayon, yung oh my god, yung mapping. Oh my god, ang sakining la. So wala man akong nilagay na flag sa gilid. Dami no. Puro ano eh, 1, 2, 3 sunod-sunod na Peterbilt to. Bordagol style. Mga kapatid ni Bordagol. Frankie! Marco! Nice to see you again. I know you're here. What happened to the truck? What happened to that? Damage? Holy smoke. Yun ang masakit. Kaya pala in-inspection siya doon dahil merong damage yung kanyang truck, kanyang load. Tumama sa bridge. For sure. Tumama sa bridge. Maliit lang yan, 10.4 at 10.6 lang yung wide, pero may dinaanan kasi kaming isang bridge somewhere. Doon nakita niyo sa previous vlog. I think that was day 2 o day 3 na dumaan kami sa Illinois at saka Kentucky Bridge na 10.6 ang wide. Yan yun, na damage yung left side niya. So probably hindi siya ma-unload, baka pabalikin siya ng Canada dahil damage yung gilid na damage yung gilid. So I don't know what's the findings mamaya. Yan ang mahirap pag pinabalik ka. Another permit, the same load, the same 4 na araw na balik mo, instead na babalik ka na empty, babalik ka doon na loaded, pabalik sa Edmonton, sa Sherwood Park, i-repair. Kaya pala chinek siya kanina. Hey brother. What's up, man? What's up? Hey, you been here before? First time here. First time. Hey, I'm gonna take all 3 of y'all in one shot. So just basically stay tight to this guy. Basically, we're gonna go in here, down to the stop sign, go around to the left. I'm gonna have all 3 of y'all stage on that back road, but I'll show him, so just stay tight to that guy. So we gotta follow this guy? Basically. Ay, di pa sulod na yung may sanay mga banba.
all done. Load safe and sound. Pero ang natira na lang sa aking oras today, 6 hours na lang. Not sure kung magawa ko yung aking load. Turn left on US 58. Ito ay legal na U-turn, ha? Legal to. U-turn slot talaga to siya. Kasi hindi ka pwedeng kumaliwa doon, so kailangan kumabante ka ng konti and U-turn. But you have to do it yung clear yung area. Across the water, I smell the song, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, but I've still got Tennessee on my mind. From Leapers Fork to Watertown, and maybe Johnson City or Memphis bound. No matter where I go, no matter what I see, I still hear the calling of Tennessee. And who we to know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on my mind. I miss the smoke on the Cumberland and the fireflies at midnight, and the color of the leaves in the fall.
Hello mga Chuy, mga Chay. So nandito ulit ako ngayon sa may New Biden, Illinois, kung saan nagpark ako before from Floyd hanggang dito. From Minnesota hanggang dito nung papunta ako ng Virginia. Now from Virginia papunta naman ng Iowa, dito rin sa New Biden na to. Doon ako nakapark ng isang araw doon sa likod. So yung aking oras sakto lang talaga hanggang dito. Natirhan na lang ako ng 43 minutes from Virginia hanggang dito. So anyway, and anyhow and somehow, of course sasagutin ko yung mga question ninyo, yung mga reliable, tama ba yun? Reliable question. Now, unahin ko lang to siya, no? Ang tanong ni Ate Susan, ito yung mga regular commenter, regular viewers. Si Ate Susan Morino. Tanong lang, Marco, saan magandang kalsada? Sa Canada o USA? Alam mo, Ate Susan, ang pinakamagandang kalsada ay sa Pilipinas. Engineering at DPWH po sa pagtatapal at pag-aayos ng kalye. Tulad po nito, kitang-kita ho dito sa Maysan ay lubak na po. Isang example po, itong truck na ito. Kita nyo ho yung truck na dumadaan. Yan po mga kasama ang may kasalanan talaga ho ng mga mabilis na pagsira ng kalye natin. Yung mga overweight na truck. No, kidding aside. Yeah, ang pinakamagandang kalsada, of course, hindi naman sa pag-ano, magandang kalsada is Amerika. Ginagastusan talaga ng Amerika yung highways nila. Kung mapapansin niyo, napakaganda na ng ilang interstate, yung secondary highway, yung primary highway, napakaganda. Okay? I-compare natin dun sa pero meron lang isang state dito sa Amerika, yun lang napapansin ko, itong Indiana State. Pag galing ka ng Ohio, papasok ka ng Indianapolis, yung kalsada nila parang Manitoba style. Pako-pako. Yeah, malalaman mo pag nasa Indiana ka na kasi yung highway nila, kahit sa ibang side ng Indiana, pangit yung kalsada nila. I think yun lang din na napapansin ko, na pangit yung highway ng Indiana. Pero yung may mga sagot din sa mga comment na yan. Si RGS898, amazing talaga ang mga kalye sa US, sarap talaga mag-drive. And si Gwen, plan talaga ng US government para sa lahat. So yun, di ba? So napakaganda ng kalsada. Hindi lang kalsada, but again, yung mga rest area ng Amerika. Wala kami doon sa Canada. Yung mga daming greeny, mga kahoy na pwede kang may mga vending machine, no? Sa loob, gusto mo mag-coffee, gusto mo energy drink, gusto mo Pepsi, sobrang init. Meron silang separate na vending machine area sa restroom. Yung iba naman nakasama na doon mismo sa building yung vending machine nila. So yeah, total na napakaganda ng Amerika, ng highway. Talaga yung pinaglaan lang talaga ng budget. Pero nanood ako sa Pilipinas, yung sa flood control budget, grabe, nakakalula. Nanonood ako, 1.1 billion a day para sa DPWH. Mayaman. Anyway, hindi yan ang ating topic. And ito naman tungkol sa isang letter I na nag-U-turn dun sa turnpike ng Florida. Sabi ni Mara Vicabel, kung sa ikasulti mo sa letter I nga nakapatay og tulo ka buok sa Florida. And yung isa din si Renzo 238. Nakita ko ba yung viral video? Kasi nag-viral siya sa buong Amerika. Lahat ng mga news, mga Facebook page, nandoon yung mukha nung nag-U-turn na driver na nag-illegal U-turn sa highway ng Florida na nakapatay ng 3 tao. And officials say the suspect couldn't read English or understand road signs despite getting a commercial driver's license from 2 sanctuary states. Deadly Florida highway crash involving an illegal alien. Preliminary report says if states had followed the rules, the driver would have never been behind the wheel. It also says the driver responsible for that fatal crash that killed 3 people, quote, the driver failed the assessment, providing correct responses to just 2 of 12 verbal questions and only accurately identifying 1 of 4 highway traffic signs. He comes in from India illegally across the U.S.-Mexico border, and he claims asylum.
Now, think about that. It'd be one thing if, like, when people, would come from Cuba and they claim asylum, because this was the first place they could get to, right? And you've had situations where this has happened. You're coming from India. How many other countries are you going through? And then you show up in the southern border and say asylum? Like, why didn't you get asylum somewhere else? Yung judgment mo na truck driver ka. Ito yung ito yung truck. Hindi yan truck. So ito yung truck, okay? Ito yung divided highway, galing siya sa shoulder, may ikot ka. Ang mga sasakyan 70 miles an hour. Kahit apakan mo yung brake, hindi agad yan titigil. Itong truck, pag may biglang tumigil sa harap, hindi agad to pag apak mo ng brake, titigil agad to, no? It takes ilang feet pa yan bago to tumigil, lalo pag loaded, lalo pag mabigat ang load. So pag umikot ka, yung inikutan niya is para lang sa police yun, okay? For official use only. Bawal ka talaga. Ayun, pag ikot kung nakasuccess sa kanyang pag-ikot, nandoon pa rin siya sa median, sa gitna. Yung trailer niya may iwan sa highway, so magpo-post pa rin siya ng obstruction kasi hihintayin niya itong galing sa north or galing south na ma-clear bago pa siya makatawid, di ba? So yung ulo ng truck niya tapos yung trailer may iwan pa rin doon. Pero yung mga judgment na kanya, yung mga decision making skills na yan, I don't know anong meron sa kanilang utak na bakit ginagawa nila yung nasa highway ka. If you miss ng isang turn, example yung exit na yun, dapat doon ka mag-exit na miss mo yun, huwag kang mag-alala. After 5 miles, 10 kilometers or 4 kilometers, meron niyang tulay. Pwede kang mag-exit ulit doon. Kasi mga exit highway sa Amerika, ang mga yung mga tulay, may mga ramp yan. Pwede kang mag-ramp off doon, akyat ka sa taas, balik ka ulit. Then balik ka ulit doon sa dinanan mo. Hindi yung mag-decide ka na mag-U-turn, kukunin mo yung for official use only na maliit na spot doon sa median para lang makabalik ka. Maraming gumagawa yan, hindi lang naman mga letter I ang gumagawa niyang mga pag-U-turn sa gitna. Okay? Kahit yung mga black na mga tao, na marami akong nakikita sa bonehead tracker, pag sobrang traffic at alam nilang meron silang mga delivery time na malilate, nag-U-turn sila kahit malalim. Okay? Hindi lang letter I ang gumagawa niyan, marami ding driver na timingan lang na yung letter I na yon nagka-disgrasya dahil yung kotse sobrang mabilis siya. Of course, nasa priority lane siya, hindi na nakuhang tigil yung kanyang sasakyan. But mali pa rin yun yung mag-U-turn ka sa gitna. Pero sa mga main highway na ganun ang speed ng highway, 70 miles an hour, that's 113 km an hour, 115 km an hour sa mga sasakyan. Yung split of seconds lang, hindi mo agad yung titigil yung sasakyan. Okay? So dalawa na yan, yung ginawa dito ng mga letter I, itong namatay, tatlo ang namatay dito sa Florida. Yung isang letter I naman, yung ginawa niya sa 2016 na Humboldt, na yun nga din yung decision making skills mo, yung judgment mo, no? From stop sign, nag-roll siya kasi iniisip niya hindi siya maabutan ng bus na merong speed ng mga 100 or 105 bangga. So 16 na mga bata yung namatay dun sa Canada. Then dito sa Florida, ito yung tatlo. So, di ba? Kung kayo yung family, example, nandyan, alam ko marami dyan sa Pilipinas, ganun na nangyari, umikot yung driver na literal, anong gagawin ninyo? Di ba? Nadamay yung pamilya ninyo, anong gagawin ninyo? For sure, kakatayin nyo, no? Iba yung mga ugali ng Pilipino eh. Di ba? Nag-U-turn ka dyan, tapos literal yung driver, kasama yung family mo, no? Pero I think yung mga may nag-comment sa akin na ang mga letter I sa Pilipinas, mga mababait. Yeah, mababait. Kasi siguro alam nila kung paano magalit yung Pilipino. So anyway, meron pa mga questions dito. And si Salvador Banculita, sa tagal mo nang nagmamaniho, nagkaroon ka na ba ng time na ma-lock out sa truck? Kung wala naman kang experience sa ganun, ano yung tip may bibigay mo kung sakaling
mangyari yung situation na yun. Sana masagot po ninyo. Well, I think bago lang ito sa channel, ilang beses na ako na-lockout sa aking Cascadia before yung 1447. I think dalawa sa 1447 sa ibang truck na Cascadia din. Dalawa din yung na-lockout din ako. Saya na. So, ang Cascadia kasi, kunin ko lang to. Explain ko lang. Yung Cascadia, nasanay ako na every time na bababa ako, hinahawakan ko na agad tong lock. Yan ang lock ko. So ang Cascadia, pag i-press mo yung lock, nakabukas ang bintana, i-press mo yung lock, naglalak to, bababa yan. Okay. Ngayon, kung nakalimutan mo yung susi, na-press mo yan, nakalimutan mo susi ito sa baba, na-press mo, maglalak. Pag sarado mo ngayon, lock out ka na. Okay, na-lock out ka na ngayon, di ba? So, ang tip doon sa mga driver, yung may mga Cascadia, make sure na meron kayong mga extra na keys na nakalagay sa hood or sa baterya or kung saan ninyo ilalagay yung mga extra keys niyo, just in case na makalimutan niyo yung spare na susi, hindi kayo nakadala, tapos na-lockout kayo sa labas, lalo pag winter time, no? But pag winter time, kung wala kayong spare, pag winter time, gawin nyo lang quarter nyo lang yung bukas, or kung gusto nyo, i-fold nyo bukas yung bintana ninyo pag bababa kayo ng truck, no? Just in case lang na ma-press ninyo. Pero I don't know sa Peterbilt, ito yung kagandahan sa Peterbilt, kahit buksan mo siya, okay, i-lock out mo, hindi maglalak, oh. Hindi, nakabukas talaga yan. Ikaw ang maglalak manually sa labas. Okay? Oh. Hindi siya maglalak. So I think yung Volvo at saka I don't know ang Kenworth of if ganun din sila. Ang Volvo alam ko hindi nagla-lock out ang Volvo. Yeah, hindi nagla-lock out yung Volvo. Ito tsaka itong Peterbilt. Pero yung Cascadia, beware. Yung may mga Cascadia, make sure na meron kayong laging spare na susi na nandoon sa inyong sa inyong engine bay or dito sa baterya sa labas, para lang just in case mawala yung inyong susi, nahulog, lalo pag winter time, nahulog sa snow, hindi nyo na makita, na-lock out kayo sa labas, meron kayong mga spare na pwede nyo pang gamitin. Or kung wala talaga, make sure na bukas ang inyong bintana, para kung na-lock out kayo sa labas, pwede nyo dukutin, unlock, di ba? Pero pag nandito ka sa loob, naglalak siya, pero pag binuksan mo, bubukas siya. Yan, di ba? So kagaya ko ngayon na yung aking isang susi na nakasaksak dito sa truck, yung isang susi na wala. So ang ginagamit ko ngayon, yung aking susi na laging nasa aking kasama ko, lagi nasa aking bulsa. Nung nandun ako sa Virginia, nag-refuel lang ako sa somewhere sa Pilot. Binunot ko siya eh. Hindi ko lang siya matandaan kung saan ko siya inilagay. Chinek ko yung aking aking bulsa sa aking pants. Nowhere to find. So anyway, yun ang tips. Yung may mga Cascadia, make sure na meron kayo sa engine bay at saka sa baterya, or meron kayong maraming spare. Yung 1447 meron siyang spare na 5. Dalawa sa engine bay, isa sa baterya, isa sa akin. Then meron din sa likod, then meron pang isa dito naka-spare, nakasaksak sa aking ignition. And si Rolando Basa, Marco, kapag kayo po nasa truck stop, bumibili ng pagkain, laging available po. Wala po bang available na manok? Wala po bang available na manok? Yung every time natitigil kami sa labs, pagkain laging available po manok. Okay. Pag tumitigil kami sa labs, lagi po bang available ay manok? May mga labs na merong Chester chicken, okay? Yung doon talaga naniluto yung fried chicken, or merong McDonald's. And bakit po walang liempo or barbecue? Hindi uso yun dito eh. May mga truck stop na merong mga buffet, or may mga truck stop na may mga restaurant na may mga, yung steak, pero napakadalang yung mga liempo at saka barbecue. I don't know, somewhere siguro sa California maraming Pilipino, pero dito sa mga ibang area na mga truck stop na natitigilan ng truck,
walang liempo at saka barbecue yung mga ganun. So dito mostly mga fast food, mabilisan dahil alam niyo na may oras kami sa aming driving. Binabantayan kami ng gobyerno ng Amerika at Canada sa aming pagmamaneho. Si Motobike, sinong Pilipino ang pinakaunang nagtrabaho sa Q-Line? Kahit anong trabaho sa Q-Line, ang pinakaunang Pilipino na nag-work sa Q-Line ay pagkakaalam ko at nasabi sa akin ni Ken, ni Manoy, ay si Valentino. So si Valentino, I think 12 years siya nag-work from tagahugas ng truck hanggang naging truck driver siya sa Q-Line. But sa driver, hindi ko alam, I don't know si Pinoy Heavy Haul o ilang taon na siya sa Q-Line, but sabi nila si Valentino, Bisaya din, ang pinakaunang Pilipino nag-work sa Q-Line, 12 years. And si Mark Limit, ask ko lang ko, paano kung may low bridge makikita sa mapa? May low bridge po bang nakikita sa mapa na madadaanan mo? Wala. Every time na merong low bridge, meron siyang posted na board 2 miles before or 3 miles before, ina-advance ka na meron siyang low bridge ahead of you, no? Kung titingnan mo kasi sa mapa, it takes time kasi ang daming bridge sa Amerika. Isa-isahin mo yung bridge, gagamitin mo yung street view, maubos yung oras mo. Okay? Sa permit, siguro minsan hindi na nadidetect na merong mapa. I mean, merong low bridge, hindi na nadidetect yun. Kasi yung permit ko sa Virginia, nakasulat dun, wala namang nakasulat na mag-off ramp kami. Okay? Na aakyat kami sa ramp. So nilagay lang 58 west, diretso, so walang nakalagay na off ramp, na dadaan kami sa off ramp. So yung aking ginawa dun sa Virginia, dumaan ako sa 58 bypass. Nag-bypass ako sa, kung nakita nyo, nasa loob ng city. I think that's 5 kilometers, dumaan ako sa loob. Nakita nyo sa previous video na pinasok ko sa loob kasi wala siyang nakalagay na anong gagawin namin that time, it's Sunday, walang opisina. So yung judgment ko na lang yung aking ginamit, pero everything was safe and sound. Nakarating ako dun sa Loves, nakatigil ako sa Loves, na-deliver ko yung aking load safe and sound, walang damage. But yung isang driver na kasamahan ko na sa unahan, na damage yung sa kanya, yung dalawang load na damage, but tinanggap pa rin ng customer. And tinanong ko kung anong gagawin dun, and sabi nila is insurance na yung magbabayad or magre-refer nung na-damage na dalawang Ballard na galing sa Canada. So again, wala pong nakasulat sa map or sa GPS or dito sa Google na meron siyang low bridge. Pero kung iset up mo yung GPS mo, isi-set up mo siya, again, ito, kung gagamit ka ng dito sa settings, itong vehicle profile, pwede mo siyang i-set up. Okay, pwede mo siyang i-set up. Itong aking set up is 14.1 and 10.6. Ito yung aking load. So nadidetect niya na merong map ahead, pero nung 13.6 hindi niya nakuha. So wag ka rin mag-rely all the time 100% sa GPS kasi minsan may mga highway na hindi updated, pero yung aking map ay updated to siya. Okay, updated to, tapos na to, na-update ko na lahat. Pero pwede mong i-set up yung profile ng yung load. Example, ito, may height siya. Example, ang height mo ay 15. Pero again, wag kang mag-rely dito 100%, no? Babasahin mo pa rin yung mga nakasulat na nasa board na sa highway, kung ano yung nakasulat doon, kasi mahirap na. Maraming nadidisgrasya na nakarely lang sa GPS. So ang wide mo ay 14.5. So pwede mo siyang gamitin na ganyan. Okay, yung overall length mo, lagay mo 80 feet. Okay, so yan ang magiging setup mo. 14.5, 15 ang high. So select mo siya, then i-agree mo yung warning na entering your vehicle profile characteristic does not guarantee that your vehicle characteristic will be accounted for in all route suggestion. Limitation may be exist in the map data, such as device cannot account for vehicle height clearance, length and weight of all route suggestion. Remember to always defer on all posted road signs, yung sanabi ko, condition when making driving decisions. So again, diba sabi ko, huwag kayong mag-rely all the time dito sa GPS.
kailangan doon sa mga road signs, basahin nyo ilang miles bago yung 13.6, bago yung low bridge. Kailangan may ano ka na, may plan B ka na. Anong gagawin mo? Tatawag ka sa opisina, hey, merong low bridge dito sa route ko, anong gagawin ko? Then at least i-info mo sila para alam nila yung gagawin mo. Hahanapan ka lang ng way kung saan ka dadaan. So again, nakasulat dito, remember to always defer on all posted road signs and road conditions when making driving decisions. Then i-agree mo yan. So yun na yung magiging profile mo sa iyong load. Okay? So kung nakabobtail ka lang, ito lang bobtail. Yan, kita mo may truck, 20,000, 70,000 pa. Pwede mo siyang i-adjust, i-set up eh. Pero again and again, huwag kang mag-rely 100% dito sa GPS kasi sabi niya hindi nila accurate lahat or lahat ng mga ano ng map. So ito, guide mo lang, ikaw pa rin yung masusunod, ikaw yung kapitan, ikaw yung pilot ng yung truck, ikaw pa rin yung masusunod kung ano yung magiging decision mo. Anyway, dito ako nakapark ngayon sa Baden. Kaya nakaganyan siya dahil tinanggal ko yung susi. Hindi naka-parking brake pala. Ang ginawa ko para mag-continuous under yung truck, yun lang yung parking brake ng trailer yung aking ginawa. So anyway, nandito lang ako sa gilid ng truck stop. So hindi ako naka-obstruct sa kanila. Napakaluwag pa para mag-U-turn sila at pumila dyan sa bay or sa fuel pump. Hindi ako naka-obstruct dun sa shop. Paglabas ng mga sa shop, palabas yung mga ginagawa nila or mga nire-repair nilang mga truck. So nandito lang ako sa gilid ng gutter. Okay, paboritong spot. So dapat pala iipod ko pa ng konti dito para dikit na dikit dito. So paano guys, bukas makakarating ako bukas sa aking destination. Pero Biyernes pa yung aking pick up dahil pinabago ko yung aking pick up sa John Deere sa Biyernes. Ano to? Kanin? Pinabago ko yung aking pick up sa John Deere sa Ankini, Iowa sa Friday. Tapos yung delivery niya ay papuntang malapit sa Regina. Yung aking delivery, lagpas lang ng Balgoni, yung may John Deere doon. Basta John Deere area, malapit sa Regina. So papalipas ako ng gabi dito, 10 hours. Then bukas ng umaga, start na naman ako another 5 hours papunta sa John Deere, Ankini, Iowa. Have a good night. I'll see you guys on my next video. Bye bye.